Bago natin simulan ang part 18, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. At pumunta tayo kung nasaan sitwasyon ang captain dahil sa kanyang mga narinig mula sa kanilang tank at napasabing kailangan ko na ba talagang gawin ito. At nang dahil sa pag-iisip ng captain hindi niya namalayan na nakagalaw na pala ang berserker sa kanyang natamong spell mula sa captain. At nang dahil doon nakalapit ang berserker at sinampal ng malakas at sinabing isa kang mahinang nilalang at walang kwentang kasamaan. Kaya't nang dahil sa mababang statistika ng kanilang captain at sa mababang level kaya't nang tinamaan siya ng mahinang sampal na patalsik siya. At napasabi sa kanyang sarili na hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng walang kwentang abilidad at hindi ko lang naman maprotekta ng aking mga kasamahan at ang aking sarili na habang napapaluhan ng dugo. Kaya't nang dahil sa kanyang pag-iisip at kawalang pag-asa hindi na niya ninais pang umilag sa pag-atake ng berserker at tinanggap na lang niya ang kanyang kamatayan. At napasabi ang berserker na nagawa mo akong linglanggan sa iyong mga walang kwentang tricks at nang dahil doon tanggapin mo ang iyong kamatayan. At nang dahil doon nagkaroon ng pagkakataon ng tank na makalapit sa berserker at magawang pigilan ito at habang makikita natin ang kanilang captain na biglang napatingin sa kanilang tank. At makikita natin ang hirap ng pagpigil ng tank sa berserker at napasabing gumawa ka ng paraan upang makaligtas tayo sa sitwasyong ito. Huwag kang maging tanga, gumising ka at gumawa ng paraan. At nang dahil sa kababaan ng pisikal ng tank at kababaan ng level hindi na niya napigilan makawala ang berserker sa kanyang pagkakahawak at makapaglansad ng isang malakas na pag-atake mula sa berserker at diretsyong tumama sa kanyang dibdib. At habang pabagsak ang tank muli niyang sinabing gumawa ka ng paraan upang mapuhay habang napapasukan ng dugo. At dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at sinabing alam ko mayroon ka pang itinatagong lakas na hindi alam ng iba kaya nga pinagkatiwalaan ka namin na mamuno sa ating grupo. Kaya't huwag kang mawalan ng pag-asa at pagkatiwalaan mo ang iyong sarili at nang dahil doon biglang napaisip ang kanilang captain at napasabi sa kanyang sarili kahit sa lahat ng aking pagkakamali pinagkakatiwalaan pero nila ako. At naalala niya ang kanyang sinabi sa ating bida at pahabol pa nito na sabi ko ang lahat ng iyon ng hindi pinag-iisipan at pinagyabang ko pa na ako ay sapat upang maging captain ng grupong ito ngunit hindi ko naman kaya pumatay ng kahit isang halimaw. Paano kung tinawag ang aking sariling na captain pero hindi ko naman magampanan ang aking obligasyon? Kaya't napaluhod na siya at sinabing kahit anong gawin ko sa sitwasyong ito wala akong magawa dahil ako ay isang mahinang tao at walang lakas upang gampanan ang mga ganitong mahirap na sitwasyon. Kasabay nito ang paguntog niya sa lupa at pagsabing kung mayroon lang akong sapat na kakayanan upang maprotekta ng aking grupo. At kasabay nito ang pagtayo ng berserker sa kanyang harapan at sinabing isa lang ang sagot dyan, isa kang mahinang nilalang at wala kang pagkakataon upang makasabay sa aking lakas. At naalala niya ang kanyang mga pinagdaanan sa mga nakalipas na raid. Ikaw ang nag-iisang kasamahan namin na hindi kayang makapinsala sa mga halimaw at ang iyong paraan upang magkaroon ng experience upang mag-level up ay sa pamamagitan ng pagbigay ng tulong sa pamamagitan ng buffs, tama ba? Ngunit pahabol ng isa nilang kasamahan, etong taong ito ay isang palpak na hindi kayang gamitin ang kanyang abilidad upang makatulong bagkus sanay makatulong ngunit nagiging pabigat pa sa atin. Ang aking profession ay isang mahinang class at ano pa ba ang aking aasahan sa ganitong sitwasyon? Na habang nakaupo siya sa Rizal Part sa Manila at inaalala ang mga nangyari sa kanyang huling raid at may taong lumapit sa kanya. At makikita na natin na si Cesar pala ang lumapit sa kanya at nagtanong, hoy ikaw bata, ano ang iyong kasanayan at anong level ka na at mayroon ka na bang nahanap na trabaho? Nag-aalangan siyang sumagot dahil hindi niya pa naman masyadong kilala si Cesar at napasabi na lang siya ng sakong level 3 bard ngunit kakatapos lang ng aking trabaho. Kung ganun sumama ka sa akin, ako ang bahala sa'yo. At bumalik tayo kung saan sinangga ng ating bida ang binitawang malakas na suntok ni Cesar at nang dahil sa lakas ng suntok ni Cesar at napatalsak at nagkadurog-durog ang pinagtamaan ng ating bida. At makikita natin na mas pinalakas pa ni Cesar ang kanyang ginagamit na abilidad.
na habang makikita natin na hindi biro ang pinsalang natamo ng ating bida at nang dahil doon napasuka siya ng dugo. At pagyayabang ni Cesar na kahit anong gawin ng ating bida hindi siya uumbre sa kanyang martial arts dahil ito'y nanggaling pa sa Kang Longjin, at ang aking kasanayan ang isa sa pinakamalakas na physical martial art na kayang pinsalin ang physical na kalooban ng katawan, at pagyayabang pa nito at kung gumamit ka naman ng isang magic pagkatapos ng aking ginawang atake mas lalo ka lang mapapahamak ng dahil sa mas lalalim pa ang sugat nito at maaaring ikamatay mo pa ito. At pahabol pa ni Cesar at ang aking ginagamit na atake ang isang kilala at isa sa kasanayan na iniiwasan ng lahat at kinakatakutan ng lahat at kahit na ang mga malalakas na magician, at napasabi na lang ang ating bida na buti na lang hindi siya tinamaan ng ganong kalakas na martial art at kung nagkataon baka doon na siya napaslang. At napaisip ang ating bida na bakit sobrang bilis gumalaw bigla ni Cesar kaya't kailangan niya munang dumistansya. Kaya't ganon na nga ang ginawa ng ating bida dali-dali na siyang lumayo kay Cesar, ngunit napansin ni Cesar ang kanyang ginawa kaya't nasabi na lang siya na tingin mo makakalayo ka sakin at makakatakas. At napaisip ang ating bida habang tumatakbo na nasa masama siyang sitwasyon ng dahil sa ginawang pinsala sa kanyang organ na mahirap gumamit ng isang abilidad. Ngunit mayroon siyang napagtanto na kung hindi siya pwedeng gumamit ng abilidad dahil maaaring mapinsala ang kanyang organ dahil sa pinsala ngunit mayroon naman siyang kasamahan na nakakapagbigay ng tulong upang hindi na niya gamitin ang kanyang kasanayan. At dali-dali niyang nilingon kung nasaan ang kanilang captain at tinawag niya Joe tong mayroon akong sasabihin, ngunit nang dahil sa kanyang ginawa hindi niya namalayan nasa harapan na pala niya si Cesar at naghahanda ng isang malakas na atake, kaya't nang dahil sa pagsigaw ng ating bida napalingon ang kanilang captain at biglang nag-alala dahil alam niyang hindi makakailag ang ating bida. At napasabi si Cesar na anong tingin mo hangal ka makakatakas ka sa akin kaya't makikita na natin ang paglipad ng ating bida mula sa pag-atake ni Cesar. At nag-aalalang tanong ng captain sa ating bida na kung ayos lang ba siya. At nagsalita na ang ating bida alam mo kung iniisip mong wala kang kwenta hinding-hindi ka na makakaalis sa sitwasyong mong yan at nang dahil dyan mas lalo ka lang hindi improve sa iyong abilidad huwag mong ipagkumpara ang iyong sarili sa ibang tao bagkus gawin mong inspirasyon ang mga taong malalakas upang makamit mo ang tunay na tagumpay at pag yun ay nagawa mo hindi mo inaasahan na lagpasan mo na pala ang iyong sarili. At pahabol pa ng ating bida hindi mo ba alam na halos dumaan din ako sa ganyang sitwasyon na halos kasuklaman ko ang aking trabaho na tagapulot ng mga naiiwang basura ng mga hunter galing sa mga dungeon. At naalala ko pa ang aking mga pinagdaanan upang mabuhay kahit wala akong lakas na lumaban sa mga naiiwan na halimaw sa loob ng mga dungeon, ngunit hindi ako sumuko at nagsikap ako. At nang dahil sa aking trabaho dumanas ako ng iba't ibang uri ng kamatayan ngunit hindi ako sumuko, kaya't nang dahil sa narinig ng kanilang captain ang lahat ng pinagdaanan ng ating bida hindi niya napigilan ang kanyang mga luha at maawa sa ating bida. At pahabol pa ng ating bida kung nakikita mo akong ganito kaya ko lang naman narating ang lahat ng ito nang dahil sa aking pagsisikap na habang makikita natin ang paglaban ng ating bida sa mga halimaw na kanyang pinagdaanan at kahit anong gawin niyang pag-atake dito hindi lang naman nagkakaroon ng pinsala ang mga ito ngunit hindi siya sumuko hanggang nagkaroon ng chance ang critical hit kaya't makikita na natin ang pagtagos ng espada sa mata ng halimaw kaya't nang dahil doon nagtagumpay siya. At pahabol pa ng ating bida hindi mo ba alam na ako'y nangarap na maging isang pinakamalakas sa lahat, at nangarap din akong maging isang hari sa buong buhay ko, at nang dahil sa sinabi ng ating bida bigla na lang mukhang tanga ang berserker at napasabing kahit isa ka lang naman walang kwenta na ang alam lang ang pagpupulat ng basura. At napasabi ang kanilang captain na maging hari kaya't napaisip siya kung papaanong nasasabi ng ating bida ang mga salitang iyon. At napasabi siya sa kanyang sarili kung hindi ako magiging malakas maaaring ito ang aking ikamete ngunit paano ko tong gagawin kaya't napatingin siya sa kanyang espadang hawak at napasabing hindi naman aangkop sa akin ang makipaglaban ng gamit ito dahil hindi naman sakin angkop ang mga ganitong bagay bagkus kailangan kong ingatan ang aking sarili sa mga pangmalapitang atake.
Kaya't seryosong sinabi ng kanilang captain na gusto kong maging malakas at gusto kong malagpasan ang aking limitasyon. Kaya't nang dahil sa narinig ng Berserker, pigilan mo na ang iyong pangangarap ng gising anong magagawa ng isang level 3 support sa aking malakas na level 17 na armor pinapatawa mo ba ako? Kaya't hinamon ng Berserker na subukan siyang atakihin at hindi siya gagalaw at iiwas sa kanyang kinakatayuan. Kaya't napatingin siya sa Berserker at binitawan ang kanyang espada at napasabing hindi ko na kailangan ito. Anong kabaliwan ang iyong ginagawa? Pagtataka ng Berserker sa ginawa ng Bard at napasabing sumusuko kon aba. At dali-dali niyang ipinatawag ang kanyang mahiwagang mic at makikita natin dito ang malaking pagbabago ng dahil makikita natin ang maliwanag na purple aura na hindi makukumpara sa dati nang dahil ito sa kumpiyansa niya sa kanyang sarili mula sa pagpapalakas ng kanyang kalooban nang dahil sa ating bida kaya't mas lalong lumakas ang kanyang abilidad. Kaya't sinimulan na niya ang kanyang pagkanta upang makomplito ang kailangan niyang gawin upang subukan ang bago niyang abilidad. Kaya't nang dahil sa ginawa ng captain nabigla ang Berserker sa kanyang mga nasaksihan. Kasabay nito ang pagtataka ni Cesar sa kanyang mga naramdaman at malaking tanong sa kanyang isipan kung ano ang nangyayari. Kaya't makikita na nating ang ngiti ng ating bida dahil nagtagumpay siya sa kanyang pinaplano na palakasin ang loob ng kanilang captain upang magtagumpay ito sa kanyang abilidad. At napasabi na lang ang ating bida na ito ang inaasahan ko at natagpuan ko na ang isa sa magiging magaling na support sa mundong ito. Kasabay nito ang paglabas ng system, ito ay tinatawag na inspiration. Ito'y nakakapagpataas ng physical attack at depensa at resistensya sa mga mahika at ito ay umaabot ng 15%. At nang dahil dito sa buffs na ito hindi na nagdalawang isip ang ating bida na tawagin ang kanyang kasanayan na Blood Nightmare upang simulan ang kanyang pinaplano. At habang ito'y nabubuo palang inutusan na ng ating bida na dali-dali siyang pumunta sa Berserker upang hindi siya mapansin, at nagpahiwatig ito na naiintindihan niya ang gustong mangyari ng ating bida. Kaya't nang dahil nakapunta na siya kung saan nakatayo ang Berserker dali-dali na niyang inakyat ang bandang likuran nito upang hindi mapansin ang kanilang plano. At nang dahil sa walang kaalam-alam ang Berserker nakalapit na pala sa kanya ang clone ng ating bida. At nang dahil doon nabigla siya kung sino ang biglang pumasan sa kanya at nang nilingon niya bigla siyang nagulat. At napasabi na lang ang clone na hello. At kasabay na nito ang paglabas ng kanyang mga galame upang hindi na makagalaw ang kanyang biktima sa kanyang pagkakahawak, at nang dahil doon hindi makapaniwala ang Berserker sa kanyang mga nasasaksihan. Hindi matatapos ang ating video nang hindi nagsha-shoutout, kaya't shoutout Cloud Sperino, shoutout kay Alitaf, shoutout kay Jack Sanchez at sa Pasilian Barbershop, shoutout kay Jan Kenneth, shoutout kay Edmar Bulan. Maraming salamat po at sa mga gustong magpabati ng mga store or mga mahal nyo sa buhay alam nyo na ang inyong gagawin mag-iwan lang ng comment sa ating mga last video.